Magandang gabi po sa inyong lahat. Pakibati naman po ang inyong mga katabi ng isa ring magandang gabi. Sana gantong karami rin tayo sa mga susunod na 8 araw. Magandang buena mano sapagkat tayo ay naririto. Buena mano sapagkat kayo ang unang-unang nagsimbang gabi dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Holy Rosary of Manaoag. Sana tumagal tayo hanggang dulo. Ginagawa natin ito sapagkat nakagisna na natin ito bilang mga Pilipino. Tayo ay naghahanda sa pag-celebrate natin ng Pasko. Pero meron sinabi dito sa ating Ebanghelyo, wisdom is vindicated by her works. Sapagkat ni-reject ng mga Israelites si John the Baptist kasi masyadong masidhi, masyadong matindi yung kanyang pag-aayuno. Ayaw nila noon. Pero nang nagpunta ang Panginoon, kumakain, nakikihalubilo sa mga makasalanan, sa mga tax collectors, ganun din. He is a glutton and a drunkard. Sana, anong tawag dito? Sala sa init, sala sa lamig. Ganon ang kanyang description sa kanilang generation. Ano ba ang gusto? Diba? Kadalasan tayo ganon din, sala sa init, sala sa lamig. Ano ba ang gusto natin? Pero don't worry. Alam ko namang lahat na nagsisimba at nagdidibusyon for 9 days at kukumpletuhin ang simbang gabi. Kayo rin ay nagkaroon na ng choice. Kaya nga kayo ay naandito. Gusto niyong sumunod sa Panginoon. Gusto nating intayin ang pagdating ng Panginoon muli sa araw ng Pasko. Pero ano ba yung wisdom na yan? Kapag sinabi natin kasing wisdom, di ba, kadalasan sa Tagalog, ang ibig sabihin ng wisdom, wais. Wise, di ba? Wais. Marami sa atin ang wais sa kalakaran ng mundo. Wise. Matalino. Kuminsan nga, tuso. May magandang salita ang mga Pilipino tungkol sa talagang tuso. Alam niyo ba yung switik? Hindi maiisahan yung mga switik, di ba? Pagka sinabi ikaw ay switik, siguro naman hindi negative yung switik, pero hindi ka maiisahan. In other words, siguro, nung mga ibang panahon, naisahan ka. Kaya wais ka na ngayon, natuto ka na. Ano ba talagang ibig sabihin ng wisdom? O being wise. Kadalasan kasi yung mga medyo nakakatanda na sinasabi natin, because of their age, because of their experience in life, they are considered wise. Pero when we say a person is wise, lalong-lalo na sa panahon ngayon, meron tayong tinatawag na AI, Artificial Intelligence. Napakatalino talaga ng mga tao. Nung unang panahon, wala pa yung AI. Nag-aaral pa lang ako, wala pa akong AI. Pero ngayon, may AI na, pwede nang gumawa ng thesis. Kaya nga, sa aming pagtuturo, alam ko, kuminsan yung mga estudyante, i-google lang yung pinapagawa ko. Wala, andyan na, assignment na. Kaya sinasabihan ko sila, huwag kayong mangdadaya ha. Kung kayo man ay nag-google, ilagay ninyo kung saan ang galing. Kasi meron naman kaming paraang i-check kung kayo ay nagpe-plagiarize o nangongopya lamang or cut and paste. Diba? Kaya kahit na mali-mali yung grammar, alam namin, pagka perfect yung grammar, nako, sigurado yan. Titingnan namin kung ilang percent ang kinopya at hindi original. Siyempre, kailangan marunong ka, diba? Kailangan nag-aaral ka. Kailangan medyo may konting originality. Kapag ka more than 50% hindi original, meron tayong issue doon. Hindi ka papasa. Diba? So what is wisdom? Hindi yan artificial intelligence. Hindi rin yan yung tinatawag nating marites, mare, ano ang latest. Hindi, alam mong lahat. Diba? Pero yung mga alam mo naman ay walang significance sa buhay mo o sa buhay ng ibang tao. Hindi rin yan ang wisdom. So ano ba yung wisdom? Lalong-lalo na kapag sinabi natin, in God we cannot say that God is wise. No, because God is wisdom.
Mas mahirap yon sapagkat ang ating lamang kaalaman ay ang karunungan ng tao. Maaring nakukuha sa pag-aaral, sa pagbabasa ng libro, sa pakikinig sa mga wise people. Kaya nga sabi ko, ano nga bang ibig sabihin ng wisdom? I will give you some quotes that I got from the internet. For example, isip tayo ha, pakinggan nyo mabuti. When you change the way you look at things, the things you look at change. Diba? Mapapaisip tayo. Oo nga, ano? Yung pagtingin natin sa isang bagay, palitan natin ang ating perspective, nagbabago yung bagay. Yan, wisdom saying yan. Ito, doon sa mga hirap na bumilib sa kanilang sarili. Believe and act as if it were impossible to fail. O diba? Kapag tayo natatakot gumawa ng isang bagay dahil mahirap, isipin mo na lang. Manalig ka, maniwala ka. Gawin mo ang dapat gawin at sabihin mo sa sarili mo, imposibleng ako'y mag-fail. Ito pa isa, about integrity. Do the right thing. Do the right thing, ha? Even when no one is looking. That is called integrity. O nga naman, di ba? Kasi kuminsan tayo patago. Titingnan pa namin, nakakakita ba sa akin? O, halimbawa, nakapulot ka na 1,000. Titingin ka muna, di ba? You have to do the right thing. Hindi sa iyo, do isoli mo. Kanino, Father? Kung kanino man, di ba? Baka mamaya, andun lang yung tao, nalaglag lang, nasundan mo, di ba? Number 4, mistakes are proof that you are trying. So yung mga pagkakamali, hindi naman talaga negative. So don't be discouraged. It is evidence that we are struggling and that we are trying. So, positive. Di ba? Ito nakakatawa. Laughing is the best medicine. But if you are laughing without any reason, you need medicine. O, di ba? Pagka tayo tumatawa, wala namang nakakatawa, uminom ka na ng gamot. Finally, be strong enough to stand alone. Ayaw nating umasa sa iba di ba? But be smart enough to know when you need help. And brave enough to ask for it. Di ba? Those are wise sayings. Kaya nga pagka ito'y ating ginawa sa ating buhay, nag-subscribe tayo sa mga naririnig nating wise sayings, we will also become wise. Alam niyo, palaisipan din sa akin ang ibig sabihin ng wisdom o karunungang tunay. Sapagkat, siyempre, hindi naman natin mauubos maisip kung ano ang ibig sabihin ni Jesus when He said, wisdom is vindicated by her works. They were rejected. Si John the Baptist rejected. Si Jesus rejected. Pero sabi niya, wisdom is vindicated by her works. Makikita natin niya sa ating first reading. Anong sabi ng Panginoon? If you would hearken to my commandments, your prosperity would be like a river, and your vindication like the waves of the sea. Your descendants would be like the sand, and those born of your stock like its grains. Hindi mabibilang. Their name never cut off or blotted out from my presence. Yun, di ba? Kapag naging matatag ka sa iyong mga pinapaniwalaan, kapag ikaw ay talagang sumunod sa Panginoon at sa Kanyang sinasabi, those will be your rewards. Sa aking pag-intindi sa ibig sabihin ng wisdom, alam niyo, makikita natin yan sa pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak. Makikita rin natin yan sa buhay ng mahal na birhen, si Mama Mary. 7 times, di ba, meron tayong tinatawag na 7 sorrows of the Blessed Virgin. Doon sa mga tagpong yun, doon sa mga instances na yun, doon sa mga inkwentrong yun,
Hindi naman niya naintindihan lahat ang ibig sabihin, di ba? Halimbawa, sa Annunciation, how can this be? Wise ang Blessed Virgin. How can this be? I have no relations with a man. Nagtanong siya. And inexplain sa kanya ng anghel. Sa huli, ano kanya sinabi? Let it be done according to the will of God. And the angel departed from her. Tinago rin niya yun sa kanyang kalooban, sa kanyang puso. Nung nawala si Jesus, di ba? Why did you do this to us? Inexplain ni Jesus, I should be in my Father's house. Di niya naintindihan. Kinimkim na lamang ng mahal na birhen sa kanyang puso ang ibig sabihin ng kanyang anak na sinabing, I have to be in my Father's house. Kaya yung mga nanay dito, palagay ko, alam nyo rin ang ibig kong sabihin. Kung paano nyo mahalin ang inyong mga anak. Lahat naman tayo may nanay, di ba? Meron nga tayo sinasabi na kahit napangit ng isang tao, a mother can never reject that child. Even if you only have the face a mother could love. Ganun ang pagmamahal ng isang ina. Meron ho kaming isang nakasama namin noon sa seminaryo. Meron siyang kapatid na itatago na lamang natin sa pangalang Ramon. Malaki sila isang malaking pamilya. I think they are 9 in the family. Ang tatay nila isang military. So you can imagine, di ba, kapag military ang tatay mo, stricto. Kadalasan wala siya sa bahay. Nanay lamang ang natitira. Close din ho kami doon. Pumupunta kami kapag Pasko, kapag kami birthdays. Tapos, they all were successful. They finished. Except for one. Basta nagkagulo ang buhay nung isang yon. Ay, tinatawag natin yung black sheep. Di po ba? Black sheep. To make the story short, a long story short, so, may kanya-kanya ng buhay yung 8. Natira na lang sa bahay ay yung isang si Ramon. Kasama niya yung nanay niya noon. At siya ay nalulong sa masamang bisyo. Parang istorya ng anak. Okay? Masamang bisyo. Broken family. Yung kanyang mga anak, kanyang asawa, iniiwan din siya. So, nung medyo after some years, okay pa nung naandun ang kanyang nanay, nasa kanyang tabi. At kuminsan nagtatantrums, nagwawala, nagdadabog. Pupunta sa garahe, i-islam yung pinto ng sasakyan. Basta dabog ng dabog, nag-iingay sa bahay, nakakaya sa kapitbahay. Alam nyo, sasabihin lang ng nanay, Ramon. Yung pangalan lang niya, Ramon. Hihinto ang tantrums. Tahimik. Yung mga kapatid sabi, Ma, ini-spoil nyo yan eh. Binibigyan ka namin ng pera para sa gamot mo, para makakain ka ng masarap, etc. etc. Hindi mo naman ginagawa. Ibinibigay mo lang pang tusto sa bisyo niyan. O, di ba? Practical yung mga kapatid. Walang imik ang nanay. Nakatungo lang na gano'n. Andyan yung perang binigay nila. Alam niyo na kung saan pupunta yung perang yun. Maaring sa bisyo ni Ramon. Hindi natin alam. Kaso, sinamampalad, nawala na si Ma. So wala nang tatawag kay Ramon ng Ramon. Yung nanay na yun, kilala ko po siya, napakabait. Sabi ko sa inyo, siya yung tatay at nanay kapag wala yung kanyang husband. So napakahirap, di ba? Siyam sila, biro nyo, i-discipline nyo yun. Pero lahat ng yun, lahat ng paninisi ng mga kapatid, dahil hindi niya ginagastos yung perang binibigay nila sa kanyang pagkain o di kaya sa kanyang medicines, kinimkim niya yun. Doon ko nakikita ang ibig sabihin ng wisdom sa pagmamahal ng isang ina sa isang alibughang anak. And perhaps some of you here have experienced that too. Di ba? Kahit nga ho ako, naaalala ko rin yung nanay ko.
There was a time kasi, at least during our generation, ayaw naming matawag na mama's boy. So kung minsan iniiwan ko yung nanay ko, ayaw kong makita ng mga kaklase ko na sinusundo pa ako sa eskwelahan ng nanay ko, di ba? Mama's boy. Samantalang iba, independent na. Ganun ako kamahal ng nanay ko. Nung magpapasok ako sa seminary, siyempre, alam niyo naman ang mga nanay, ako na lang isang kahuli-hulihang magdadala ng aming pangalan. Sabi ko, Nay, magse-search in ako sa Santo Domingo. Anong search in? Yan. Susubukan ko mag-apply bilang pare o seminarian. Sabi ko, matanda na ho ako, I can make my own decisions. Again, to make a long story short, walang imik si nanay. Krayola na lang. Umiyak. Sabi niya, iiwanan mo ako. Hindi naman. Sabi ko, ang drama mo naman ay. So makikita natin, inyong balikan kung papaano kayo minahal ng inyong mga nanay, kung papaano yung mga nanay na naririto, kung paano mahalin ang kanilang anak. Iba sa pagmamahal ng ama. Kasi ang ama, provider yan eh. Pero yung nanay, dahil sa 9 na buwan, kinarga sa kanyang sinapupunan, alam. Matindi ang karunungan, ang wisdom ng isang nanay. Ako nga nung lumalaki ako, nung bata pa ho ako, pagka wala akong imik, I am inactive, nakaupo lang sa isang sulok, sasabihin ng nanay ko, may nararamdaman ka na naman, ano? True enough. May lagnat. O di kaya masakit ang tiyan. Basta may iniinda. Hindi ko naman sinasabi. Pero sa lukso ng dugo ng nanay ko, alam niya. And I think that is the wisdom of God. We can perhaps imagine, paano ba tayo minahal ng Diyos? God is here to redeem us long haul, matagal. Ang pasensya ng Diyos, kung ang nanay ay mapagpasensya, hindi na uubos ang pasensya. Karamihan sa atin kasi nawawala ng pasensya, hindi po ba sa sarili natin, sa ibang tao. Pero ang Diyos, ilang libong taon na nagpapakilala sa atin, sineselebrate ang Pasko. Isn't that wonderful? Mapagpasensya ang Panginoon sa atin. Mahaba ang pasensya, hindi na uubos. Natawa ako sapagkat naalala ko ang sinasabi ng aking lola nung siya'y nabubuhay pa. At every time she goes to the toilet for her morning rituals, binubuksan namin yung pinto kasi matanda na po Pagka sinabi niyang, salamat sa Diyos, in other words, success. So tinanong ko sa lola ko, Lola, bakit kailangan magpasalamat sa Diyos pagka tayo ay nag-move ng ating bowels? Sabi niya, hindi, illiterate to yung lola ko, sabi niya. Aba, sabi niya, kung hindi lumabas lahat ng mga kinain mo, is it that wise? Alam ko naman yun di ba? Pero sinabi niya, dapat magpasalamat ka sa Diyos kasi you can do what nature has asked you to do. Paano nga naman kung hindi lumabas yun? Di ba? Kayo ba nagpapasalamat sa Diyos pagka nakaupo kayo sa trono? Dalasan hindi, di ba? But come to think of it, it is wisdom of the old people. Kaya nga sabi ng Panginoon, wisdom is vindicated by her works. Wisdom is vindicated by her works. Ngayon tayo ay naghahanda para sa pagdating ng Pasko. 8 tulog na lang at 8 gising na lang. A last wise saying, sinasabi sa atin kagaya din ng sinabi ni John sa kanyang pag-testify sa Panginoon. Do not shine so that others can see you. Shine so that through you, others can see Jesus. Again, don't shine so that others can see you. Shine so that through you, others can see
Jesus. We now stand to offer our prayers and petitions.